Nais ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na masuri ang mga dokumento ng NBI na nagsasabing tugma ang fingerprints niya at ni Guo Huaping. Pinayuhan din siya muling kumandidato kahit pa kinikwestiyon kung karapat-dapat nga ba siyang tumakbo noong eleksyon. Ating saksihan. Nakuha ng NBI mula sa kanilang master files ang alien fingerprint card na ito. Taglay ang fingerprints ng Chinese national na Guo Huaping. March 2006 ang petsa ng dokumento. Nakasaad na August 31, 1990 isinilang si Guo sa Fujian, China. Ang ama, si Guo Jianzhong. Ang ina, si Lin Wenyi. Inihambing ito sa fingerprints ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa biometric printout naman ng NBI. At lumabas sa kanilang pagsusuri, si Guo Huaping at Mayor Alice Guo ay iisa. Comparing the two fingerprint cards na find out namin na the same is an impression of one and the same person. Pero nais daw masuri ng kampo ni Guo ang mga sinasabing fingerprints, oras na magamit ang mga dokumento bilang ebidensya laban sa mayora. I'm sure gagamitin nila yan sa pag-file nila ng mga cases. So that will be the best opportunity for us to examine the validity, genuineness, due execution, at saka source ng mga documents na yan. Ano ang source niya? May chain of custody guide yan eh. Paano yan? Saan galing yan? Pinarnish na namin ang Senate ng aming findings. Pero hindi kay Alice, wala naman siyang request sa amin. Sabi naman ni Solicitor General Minardo Guevara, pinag-aaralan nila kung tatayo mag-isa ang co-warranto petition o kailangan ng iba pang legal na hakbang. Sa petisyong co-warranto, kine-question ang karapatan ng isang tao sa pinangahawakang pwesto sa pamahalaan. Ano man daw ang isasampa ng Office of the Solicitor General, iba pa sa administrative o criminal action na maaring ihain sa Ombudsman, Department of Justice at iba pa. Nauna nang pinatawan si Guo ng preventive suspension ng Ombudsman na nag-iimbestiga rin kaugnay sa reklamong graft sa kanya na isinampa ng Department of Interior and Local Government. Hiwalay pa ang reklamo sa kanya sa Justice Department para sa human trafficking kaugnay sa ni-rape na Pogo Hub sa Bamban. Inirekomenda rin ng Philippine Statistics Authority sa Solicitor General na ipakansela ang Certificate of Live Birth ni Guo. Kung irregular yung birth certificate, walang isang essential na dokumento para nakapag-file siya ng Certificate of Candidacy in the first place. So, kumbaga, the rug will be pulled out from under the campaign she conducted, the electoral victory she posted, at yung pag-upo niya ngayon bilang mayor. Ayon kay Senator Rizzo Ontiveros, kung aaprubahan ang petisyong co-warranto, lalabas na sa umpisa pa lang, walang visa ang pagka-mayor ni Guo. Pero ang abogado ni Guo, may ibang payo sa mayora. Ako, ina-advise ko siya tumakbo para naman yung mismong bayan ng Bamban ang pumatol sa kanya. Hindi yung mga technicalities na binabato sa kanya. Sabi ng COMELEC, kung walang final judgment laban dito sa hukuman, walang hadlang sa filing ni Guo ng COC. Pero pwede rin itong makwestiyon sa COMELEC at maaari rin daw nilang kasuhan si Guo sa korte kung may ebidensyang nagsinungaling siya sa kanyang Certificate of Candidacy noong tumakbo siyang mayor. Violation ng Omnibus Election Code, lalo na yung misrepresentation. Yung misrepresentation, ito yung hindi pala siya Pilipino. Kaya dahil sa mali yung kanyang pagkakadeclare, basta po meron ng findings ng OSG, huwag po mag-alala ang lahat, gagawin po ng Commission Election. Duty naman po namin yan. Si Senator Sherwin Gatchalian naman, naniniwalang matibay na ebidensya ang findings ng NBI. At dahil maraming kaso ang kinaharap sa Pilipinas si Guo, hindi na raw pwedeng ma-deport sa China ang mayora. Sa susunod na pagdinig ng Senado, makakaharap pa rin kaya si Guo? Kapag hindi in-honor ni Mayor Alice Guo, pati yung subpoena, and I warned her of this already, I will cite her in contempt. Eh sabi naman niya, basta kaya ng kanyang health, pupunta naman siya. Kaya hindi lang siya naka-attend nun kasi may sakit siya nun eh. Masyado siyang stress sa dami ng mga problemang binabato sa kanya ng ating gobyerno. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.